So, may nagtanong sa akin about the VT markets, kaya in this quick video, review natin ano yung mga kakailangan yung information about them. Share ko sa inyo dito sa video kasi yung ginawa ko is nag-research din ako about ditong online broker nga pa lang ito. For sure, assuming na nandito ka sa video, alam mo na what is VT Markets. It's an online trading broker kung saan tayo pwede mag-trade ng forex, precious metals, at marami pa mga trading instruments. Nandito ka nga lang dahil gusto mong malaman ano yung mga legal ba sila, tapos okay ba yung kanilang kalakaran in terms of payouts, lalo-lalo na dito sa Pilipinas. So unang pag-usapan natin, ito yung kanilang official website, just in case gusto nyo mag-sign up ng account, ilalagay ko yung link dyan sa video description para click lang at maroute kayo dito sa mismong website. Unang-una natin pag-usapan is yung kanilang domain registration. So, vtmarkets.com na-register yung kanilang domain last 2017. So, hindi ko alam yung specific date kung kailan sila naging company. But ito yung petsa kung saan na-register yung kanilang website domain. So, 2017, December 18, alas 5. Ayun, nakita nyo dyan. So, yung kanilang age na kanilang domain is 8 years and 5 months and 15 days. So, magiging kailangan i-update siya ulit by 2026 sa mismong month kung kailan din sila ni-registered yung domain. So, ibig sabihin, yearly yung kanilang pag-renew ng kanilang domain. So, update nila yan by December of this year, 2026. Now, next natin pag-usapan, yun na nga, so alam nyo na medyo matagal na sila. The next natin pag-usapan is saan nanggagaling yung kanilang mga traffic, majority traffic ng kanilang website. So, ito yung website na tinatawag na SimilarWeb na kung saan makikita ang data ng isang particular website, saan galing yung kanilang mga visitors. Siya medyo maingay yung aking background. But ito nga, vtmarkets.com, nakita nito, vtmarkets.com, makikita natin na yung monthly visits nila is below 1 million lang, 1 million. So, 659,000. Ito yung average na bumibisita sa kanilang website. So, ibig sabihin, users. So, dito sa baba, andito ko din yung mga countries kung saan yung mga users nila from. So, kita natin dito, ang Pilipinas is pangalawa, but 7% lang ng traffic nila is galing dito sa Pilipinas. Ang paramihan, 17%, top is ang country na Peru. So, nandito yung nanggagaling yung kanila mga, majority ng kanilang mga users. Kung titingnan naman natin sa search engine, yung traffic nila, yung number of searches every single month, ayan, last April to 2026, is makikita natin dito, VT Markets na keyword. So, search to mismo sa Google kasi Google to na data is between 100k to 1M. So, ibig sabihin, on that range, kaya tumutugma pa rin dito sa tinitingnan natin sa SimilarWeb na yung nga 659,213 yun yung average nilang searches per month. So, nag-down nga siya 10% from last month. So, siguro huming na yung kanilang marketing campaigns, kaya nag-down siya dito. But yun yung mga data na kailangan alam niyo. So, ibig sabihin lang ngayon, talagang okay din naman ang VT Markets. So, meron lang mga reklamo kasi syempre, meron din kasi mga polisiya itong mga online brokers na kapag hindi mo masunod, halimbawa ngayon, especially yung Anti-Money Laundering Act, kailangan mo mag-submit ng KYC. Pag hindi mo magagawa yon, talagang mahihirapan ka or matatagal ma-process yung payout. So, importante na bago kayo mag-deposit, importanteng verified muna dapat ng inyong account. Submit kayo ng inyong KYC o yung IDs niyo tapos yung proof of address para diretso-diretso na kayo. Now, dito sa Pilipinas, okay naman yung VT Markets. In fact, marami akong mga kakilala na VT Markets sila nagtitrade kasi maganda din yung execution nila dito. Tapos yung kanilang spread, especially sa gold, maraming gumagamit na dito sila nagtitrade ng gold. Kung narinig niyo yung Vantage Market na isa din sa popular brokers dito sa Pilipinas, dati silang under ng the same corporate umbrella na kung saan ang tawag is Vantage International Group. But naging independent entity yung VT Markets. I don't know ano yung mga exact reasons, ano din yung mga pamamaraan nila. But ngayon is independent na nga yung VT Markets. But kung in terms of like legalities ba or okay ba yung operation, syempre minana pa rin ng VT Markets yung kanila mga ginagawa under this umbrella. So kaya isa yan sa dahilan kung bakit okay din yung VT Markets. In fact, meron akong account sa kanila. Pakita ko sa inyo yung aking account. Lagyan ko muna. So guys, while waiting na mag-load yung website, yung dashboard, medyo loading yung aking internet ngayon.
ng VT Markets sa aking account, pakita ko sa inyo, meron ako dito mga resources na kung saan bibigyan ko kayo ng access for free. Wait lang, pakita ko muna sa inyo, NG. So, itong page na to, meron mga indicator dito. Halimbawa ngayon kung gagamit kayo ng TradingView. So, meron ganito, magbibigay siya ng signal, tapos yung take profit. Tapos, meron ding MetaTrader na indicator na kung saan sasabihin yung overall bias ng market. Tapos, MT5 Auto TP. Now, bibigyan ko kayo, meron din pala ditong strategy sakali wala pa kayong trading strategy na dito rin lahat i-explain kung ano yung mga ibig sabihin ng mga nabanggit dito sa strategy. And then, itong trading is a probability game. Ito yung trading tip na ito dapat yung alam din ninyo na trading is a probability game at okay lang na matalo. Importante, meron tayong tamang risk management na kapag ka nag-favor yung probability sa atin, magiging profitable pa rin tayo. So, ito na yung aking account at pakita ko sa inyo, nag-deposit ako dito ng $2,000. Ito yung aking balances of the moment. Meron tong bonus kasi nagbibigay din sila ng bonus sa mga bagong sign up nila. So kung mag-sign up kayo, makikinabang kayo for sure sa kanilang deposit bonus. So mag-deposit kayo, depende sa magkano yung i-deposit ninyo. So sa akin, nag-deposit ako ng $2,000. Tapos meron silang copy trading. Marami din mga magagaling na mga strategy provider dito. Sakali gusto niyo mag-copy trading, gusto niyo lang na magkopya ng mga strategy provider, ayaw niyo mag-trade personally, so meron sila dito mga pwede rin kopyahin. But of course, meron din sila mga certain criteria na kailangan bago niyo sila makopya. So for example, halimbawa ito, tingnan natin, nakalagay dito na kailangan connected ka sa kanya, sa IB. So yung mga ganon. At siyempre, review lang naman to about VT Markets. Ayan, personally, pinakita ko sa inyo yung aking account. Sakali gusto nyo mag-sign up kayo gamit yung aking link dyan sa video description. Wala namang mawawala sa inyo because bibigyan ko kayo nga ng access nitong page na to. Sakali gagamitin niyo yung aking link dyan sa video description pag nag-sign up kayo dito sa VT Markets. So, ayan, walang duda. Pinakita ko yung mga data talaga, hindi yung review lang, papakiramdaman lang, sabi ni Boy Tapang. Yung kanyang advertisement sa IQ option. So, ayan, pinakita ko sa inyo yung number of searches, saan galing yung traffic, tapos ilan yung monthly visitors. Siyempre, yung legalities nila, available naman yung mga ganong resources dito sa kanilang websites. And also, kahit pa mag-Google search lang kayo, marami din sila mga regulator bodies kung saan sila regulated. So, hanggang dito na itong video. Of course, if you still have questions, please do let me know in the comment section below. Have a nice day and thank you for watching. Make sure to subscribe nga pala sakali hindi pa kayo nakapag-subscribe and interested naman kayo sa mga ganitong type of content. Maraming salamat and have a good day.